Sa baba? Sa baba? Saan ba yung 69? Taas, oo. 69? Oo, 69. Okay. Ako lang makakawala. Gabi ang biyahe mula Jensan patungo sa pinakamalayong isla sa timog ng bansa. Ganito ata kasiksikan yung barko dito. Papunta sa Balot kasi minsan once or twice a week lang yung barko. So, lahat ng tao talaga sumasakay dun sa barkong ito. Excuse me po. Walang mami, nakadala. 6 na oras daw ang bubunuin sa dagat. Kalagitnaan ng biyahe, niyugyug ang patel ng malalakas na alon. Dito kasi nagsasalpukan ng Sarangani Bay at Celebes Sea. Walang turistang dumarayo sa parting ito ng Mindanao. Maraming bali-balita ng mga pirata na sumasalakay sa laot sa gabi. Itinulog ko na lang ang aking hilo at ang aking takot. Matapos ang ilang oras, ginising ako ng tahimik na dagat, maputing buhangin at malawak na bukang liwayway. Isang paraisong itinago ng mga alon, isang tuldok sa dulo ng Pilipinas. Hindi pa pala ngayon pa lang mag-umpisa. Linggo nang dumating kami sa isla ng Balon. Sa dalampasigan, isang kampana ang bumasag sa katahimikan. Sa kagustuhan kong makapagsimba, sinundan ko ang tunog ng kampana. Dinala ko nito sa isang burol. Pero nang magsimula ang pagsamba, hindi ko maintindihan ang kanilang salita. Mahal kita pagitan ibadah kita dengan nama Bapa, anak niya yang Hindi pala mga Pilipino ang kasama ko, kundi mga Indonesians na bahasa ang lengguwahe. Dito ko nakilala si Lola Adelina, isa sa pinakamatanda sa isla ng Balot. Lola! Lola! Gusto po. Isinilang sa Marore, Indonesia, 14 anyos lang si Lola Adelina nang maglayag siya sa dagat kasama ang kanyang buong pamilya. Ano ba yung buhay dun sa Marore? Pakai teng Pubawi adalah Sumarore. Makalo, Kasi doon sa Mare Island, mga bango, kinakain lang nila kasaba. Pagkatapos ng ilang oras na paglalayag, napadpad sila sa isang napakagandang isla. mapadadapin. Yan daw yung nakita niya una. Ito ang nakita ninyong una. Ang pailo. Tapos, maganda. Maganda. Natuwa kayo. Bakit sinabi ninyo maganda? Kanin pa, iniwira ng kapayla. Ang pailo, marami. Yakinang. Anong ganito? Ganito kalalaki yung isda? Wow! Halos wala pa ring pinagbago ang paraiso sa isip ni Lola sa paraisong natuklasan ko sa Balot. Puting-puti at pinong-pino pa rin ang buhangin. Malinaw at mayaman pa rin ang malawak na karagatan. Bukod dito, may bulkan ring matatagpuan sa Balot. Ito ang dahilan kung bakit may mga maiinit na bukal sa ilang parte ng isla.
Kung hindi dahil sa lakas ng alon at sa layo nito sa sentro, malamang matagal nang dinayo ng mga turista ang paraisong ito. Malawak ang taniman ng niyog sa Balot. Mga Indonesians daw ang nagtanim ng mga ito at nagpasimula ng negosyong pagkukopra. 3 oras lang ang layo ng Balot Island sa Marore, Indonesia. Katunayan, mas malapit pa sa Indonesia ang islang ito kesa sa Gensan. Pero sa territorial boundaries ng Indonesia at Pilipinas, gaano man kalayo, parte pa rin ng Pilipinas ang Balot. Ay, ito! Noong 1939 nang mapadpad dito sina Lola Adelina, buong akala nila parte pa rin ito ng Indonesia. Taon eh. Pagdating daw nila dito, walang pang mga tao. Ah, walang tao dito pagdating ninyo. Sa kabila nito, hindi umalis sa isla sina Lola Adelina. Hindi siya pumayag na iwan ang paraisong natuklasan. Saan ang mas gusto ninyo? Pilipinas o Indonesia? Sana eh. Kasi ang Indonesia Hindi, puno sini. sini eh. Ang sini, hindi sa sini. Ito, So, ikaw din. Iya daw. Ah, ikaw ito. Nang lumaon, dito na siya bumuo ng pamilya. Pure Indonesian din ang kanyang napangasawa at naging mga anak. Pero sa papel lang daw yon. Ito yung passport ninyo. Para gawing legal ang kanilang pagtira sa isla, binigyan ng gobyerno ng Alien Certificate of Registration o ACR ang mga Indonesians na napadpad sa Balot Island. Ang problema, Ito yung passport ninyo. Pero hindi na siya na-renew. Wala siyang renewal. taon-taon dapat nire-renew ang ACR, 160 pesos ang bayad. Ito sana ang passport ni Lola para manatili siya sa Balot. Pero dahil hindi na ito nare-renew, anumang oras pwede siyang paalisin sa pinakamamahal niyang paraiso. Ang Balot ay isang isla kung saan nagtatagpo ang dalawang bansa. Mahigit 1,000 pure Indonesians ang nakatira ngayon sa Balot at halos kalahati naman ng residente sa islang ito may kahit kaunting dugong Indonesian. Si Kadirotang ang panganay na anak ni Lola Adelina. Pilipino ang napangasawa niya kaya half Pinoy at half Indonesian ang kanilang mga anak. Kumain kami noon. Oo. Tapos tinanong ni Papa kung sino yung gusto magpa-Indonesian, gano'n. Raise your hand. Oo. Hindi nga. Ganun nga. Dalawa sa mga anak ni Kadirotang ang piniling maging Pilipino at 7 naman ang kumuha ng ACR para maging Indonesian. Ikaw, ano ka? Pilipino-Indonesian? Indonesian ka. Bakit mo gusto naman maging Indonesian? Kaning kau de mapulo Indonesia. Baga si Papa yung pinili niya kasi lalaki din siya. Oo. Bakit naman pinili mo maging Pilipino? Kasi baga kung dito na ako lumaki, baka pag-asawa ko ng Pilipino. So, So ang boyfriend mo Pilipino? Oo. Kaya pala. Panatan Makabayan, inigito ang Pilipinas. Ito ang aking lupang. Sinilangan. Oo. Ito ang tahanan. Sige, tuloy mo. Ito ang tahanan, ang aking lahi. Ako'y kanyang kinukupkop at tinutulungan upang maging malakas, maligaya at pakinabang. Sa edad na 60, kabisado pa rin ni Joromude Arbaang ang Panatang Makabayan. Pero ilang beses man niyang bigkasin ang panatang ito, hindi pa rin siya matatawag na Pilipino. So ito yung mga ano niyo, ako ninyo to? Pure Indonesian si Joromude. Pero kung siya ang tatanungin, Pilipino raw siya sa isip, sa salita at sa gawa. Bakit hindi po kayo nagsasalita ng bahasa? Hindi, dahil dito ako nag-aral. So Indonesian kayo pero hindi kayo marunong mag-Indonesian language? Marunong sangir language lang. Yung native language. Malayo, Oo. hindi ko marunong, ma'am. Yung bahasa. Yung bahasa Indonesia. Hindi kayo marunong Hindi. nun? Yan, siyempre, tatakot ako. Pupunta roon. Hindi ko, baka mapasmo ko doon sa Indonesia. Hindi ko marunong manghingi ng pagkain. Manghingi ng tubig. So hindi pa kayo nakapunta ng Hindi. Indonesia? Hindi.
Ang mga ninuno ni Joromude ang ilan sa mga unang Indonesian na naglayag patungong Balut Island. Dito na siya isinilang kaya ang alam niya, Pilipino siya. Nagkaroon lang ng problema nang pumasok siya sa eskwelahan. Ang totoong pangalan ninyo ay Arbaang Arbaan Joromude. Joromude Hindi gusto ang maestra ko dahil hindi sila marunong daw bumasa ito. ng Indonesian. Oo, ng Indonesia. So ano po yung binigay sa inyong pangalan? Alfredo Arbaan. Pag ginagamit yung Alfredo, Pilipino kayo. Wow, ang gwapo ninyo ah. Sa high school at college, Alfredo na ang ginamit niyang pangalan. 160 pesos pang renew. Tulad ng ibang Indonesian sa Balut Island, taon-taon siyang kumukuha ng ACR. Nasasaktan nga daw siya sa tuwing makikita niya ang salitang alien sa papel na ito. Tila ba di raw siya tinatanggap ng bansang kanyang binamahal. Sana kung ang gobyerno hindi kailangan sa ICR, bahala na, wala akong ICR. Oo. Dahil dito ko, pupunta ko sa kabilang buhay, nandito ko, sa Pilipinas. But hindi pa rin siya Pilipino. Indonesian pa rin siya. And he should be... He should be registered as an Indonesian. Noon daw natatakot pa silang mapalaya sa Balut Island. Pero ngayon, malakas na ang loob nila. Hindi, uwi kung alanganin ano sa balaod tayo kung sakali si Mayor sabi, uwi kayo doon, Oo. sama ang misis ni Mayor. Isama rin si Mayor. Si Mayor. Indonesian ang asawa ni Balut Mayor Jerry Kawa. Ang 34 years old na si Virginia, ang presidente rin ng mga barangay captain sa isla. Pilipino ako kasi pero malapit ang puso ko rin sa Indonesia kasi Oo. ang nanay ko Indonesian. Pero nakikita ko rin since born, Oo. ang ang puso ko napamahal din sa Indonesian kasi ang mga Indonesian napamahal din nila ng Pilipinas. So ang puso mo, Philippine. oh dapat lang asawa mo Pilipino. Dapat magano ka muna. Ayon kay Mayor Kawa, bagamat mga dayuhan ng mga Indonesian, tinatanggap sila ng lokal na pamahalaan bilang kadugo nila. In terms of relationship car, Oo. we consider them as Filipino. But in terms of citizenship naman, actually they're Indonesian. Bukod sa maraming intermarriages, marami ring Indonesian sa Marore ang Kristiyano. Dahil Islam ang pangunahing relihiyon sa Indonesia, marami sa kanila sa Balut Island pa sumasamba. Ito ang dahilan kung bakit nagkaroon ng border crossing agreement sa pagitan ng Pilipinas at Indonesia. Sa ilalim ng kasunduan, maaaring tumawid at makapasok sa Marore o Balut Island ang mga Pilipino at Indonesians, pero sa loob ng 50 araw lamang. Ito po, ini-issue ito para sa mga... Pilipino na lumalabas papuntang Indonesia. Okay. Pero hanggang Marore lang sila. Hanggang Marore and the 25-mile radius area. Yun lang. Ayun lang, hanggang dyan lang sila. Hanggang dun lang sila. Ah. Dito naman, ito naman, Ito, hanggang ano lang din sila. From Batuganding hanggang the 25-mile radius area. hindi sila pwede pumunta ng Jensen. Hindi pwede. Ang mga Indonesian naman na matagal nang naninirahan sa Balut ay dapat kumuha ng ACR. Pero ayon sa Immigration Office sa Balut, maraming Indonesians ang hindi sumusunod sa patakarang ito. You're enjoying the rights of a Filipino of which you should not. And if you don't register, We have to run after you. Taon-taon, halos 1,000 Indonesians ang labas-masok sa Marore at Balut Islands. At ngayon, hindi na lang sila sa Balut makikita, kundi pati sa ilang syudad sa Mindanao. Sa General Santos City, may Indonesian community nang itinalaga para sa kanila. so
kailangan po, para pumunta ka ng Indonesia, meron kang ganito. Kung Pilipino ka. Kung Pilipino ka. Ang mga Indonesian naman, Itong gagawin kailangan nila may ganito sila para makapasok sila dito sa atin. Sa datos ng Philippine Immigration, may 592 na Indonesian nationals na overstaying na sa Balot Island. Hindi pa kasama sa bilang na ito ang mga Indonesians na walang ACR. Sa mga isla sa Indonesia, may mga Pilipino ring overstaying. Pero hindi dahil gusto nilang doon na manatili, bagkos hindi na sila makauwi. 3 buwan nang naghihintay si Darwinda sa pagdating ng kanyang asawa. Pumalaot si Mario noong Pebrero para makaipon ng pera sa unang sanggol nila. Umabot siya sa Indonesia at hindi na nakabalik pa. Alam niyo bang illegal yung Alam, ginawa ma'am. ng asawa? Alam mo kasi ang hanap buhay nila eh. Pero nasanay na rin kami. Sabi ka nila, paswerte lang daw doon ang paghanap ng isda doon sa laot. May nakakauwi, meron ding hindi. Isa lang si Darwinda sa mga babaeng naghihintay ng pagbabalik ng mga asawa nilang mangingisda. Taon-taon, mahigit 200 Pilipinong mangingisda ang nahuhuli ng Indonesian Navy dahil sa illegal fishing. Nangingisda sila sa teritoryo ng Indonesia nang walang kaukulang papeles o gumagamit ng mga peking papeles. Ang iba naman, napapadpad lang ng hangin. Dahil sa lapit, kung minsan hindi na klaro kung kanino bang teritoryo sila napapadpad. Karamihan na nangyayari, nasisira ng engine. Tapos, ano nangyayari? Palaging papunta doon ang current, kaya doon sila palagi. Kapag may border crossing, may card kasi yun eh. Oo. Ayon sa Philippine Immigration, may mga mangingisdang Indonesian din na iligal na nakakapasok at nananatili sa bansa. Kapag nahuli, agad silang dinedeport. Pero kapag Pilipino ang nahuli sa Indonesia, Sa atin na part, unfair yun dahil sa kanila, kinakawawa nilang Pilipino eh. So dapat nga sa Philippine government mag-issue ng bagong mga ordinansa, mga ganyan. Wala nang mag-asikaso sa kanila doon. ito ang dahilan kung bakit halos araw-araw kong umiyak si Carmencita. 3 buwan nang nasa Indonesia ang asawa niya. Natatakot siyang hindi na ito makauwi. Roldan, si Cara David ito sa GMA Channel 7. Oo? Oo. Kumusta na kayo dyan? Mabuti naman, ma'am. Oo. Matagal pa siguro may makauwi dahil wala na ikapagkakato namin dito. Paminsan-minsan, pinapayagan silang makatawag sa telepono. Punong-puno raw ang mga kulungan ngayon, kaya sa loob lang ng barko sila ipinipiit. Ang problema, hindi raw sila pinapakain ng maayos. Binibigyan ba kayo ng pagkain ng Indonesia? Ayon sa immigration officials, mabagal daw ang pag-aayos sa mga papeles sa Indonesia. Ang iba naman daw, humihingi pa ng perang pangtubos. Medyo malaki ang hinihingi ngayon eh, 10,000 rupiah yata. 10,000 rupiah. So Oo, mga sa magkano yon? Mga nasa sobra 2,000 2,000 pesos Pesos. each. Tayo po, halimbawa, ano ang policy natin pagdating sa mga Indonesians na pumupunta dito? Kinukulong Sa amin. ba natin? Hindi. Libre nga lahat eh. May kumpleto ang pagkain. Tinuturn over namin yun sa police station. Then ang police station ang papakain sa kanila. So patapos nun, gawa namin ng papeles, for release ka agad. Gaano So, turn katagal over. lang? Mabilis yun. Within 24 hours, dapat release sila. Nay, Oo. nay, Oo. ina ba na ipadali mi dire kay Muli na ni nay. Ulagi. Walang magawa si Carmencita kundi ang umiyak na lang at magsumamo sa karagatan na ibalik na ang kanyang asawa. Pang! Pang! Nasa ka mo uli. Ah? Nasa ka uli. Dugay pa kay dugay apit ta abot na mo diya kay. Uli apit lagi mi kauli o. Pang! Pang! Ah, Kano siya ka uli, Pang?
Sa lapit nila sa isa't isa, matatawag na kambal na isla ang Balot at Marore. Mga tuldok sa laot na hinati ng dalawang bansa, kambal na pinaghiwalay ng karagatan. Sa mga tulad ni Lola Adelina, ang dagat na ito ang naging tulay patungo sa paraiso. Pero sa mga tulad ni Carmencita at Darwinda, ang dagat na ito ang naging hadlang sa kanilang kaligayahan. Ako po si Cara David at ito po ang Eyewitness. Maraming salamat sa pagtutok ninyo sa Eyewitness mga kapuso. Anong masasabi ninyo sa dokumentaryong ito? I-comment nyo na yan. Tapos mag-subscribe na rin kayo sa GMA Public Affairs YouTube channel.